Hindi nagtagal ay dumating sila sa Grand Taj Hotel. Tinitingnan ang menu, komento ng tiyuhin, ang mamahal naman ng mga starter dito. Sa presyong ito, makakakain na tayo sa ilang hotel sa ating nayon. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Parang hindi sulit ang pagkain dito. Pinakalma siya ni Luan, huwag kang mag-alala, Dad. Kaya ng anak mo ang kahit ano. Samantala, lumapit ang isang kalbong lalaki at bumati, President Jiang Chen, kumusta na po kayo? Ang tagal na nating hindi nagkita. Sumagot si Jian Gang, Ling Tang, huwag mo akong tawaging ganyan. Maliligaw na sana ako. Sumagot si Ling Tang, pagkatapos kong matapos ang trabaho ko, pupuntahan kita. Sabi ni Zhang Chang, sige, pwede kang pumunta. Sandali lang, ilayo mo ang camera mo. Sigurado akong ang taong iyon ay walang iba kundi si Luan. Tanong ni Ling Tang, pero President Jiang, anong problema? Galit na sumagot si Jiang Qing, dahil sa masamang iyon, maraming problema akong kinaharap. Hinaranggan pa ako ng babaeng gusto ko dahil sa kanya. Sabi ni Ling Tang, dahil nasa teritoryo mo siya, siguraduhin mong turuan mo siya ng leksyon. Buong kumpiyansang sumagot si Ling Tang, President Jiang, trabaho ko ito. Huwag kang mag-alala, may mga paraan ako para harapin ang ganyang mga tao. Bumalik sa mesa, kumakain ang tiyuhin nang tumunog ang kanyang telepono. Nagpaalam siya, sagutin ko lang ito. Komento ni Lenya, Luan, mukhang luma na talaga ang telepono ng tatay mo. Regalahan kaya natin siya ng bago pagkatapos ng hapunan. Ipinaliwanag ni Luan, hindi niya papalitan ang teleponong iyan. Regalo iyan ng nanay ko. At saka, hindi naman talaga masyadong gumagamit ng telepono si Dad. Hindi niya kailangan ng bago. Habang nakikipag-usap sa telepono ang tiyuhin, kinausap ni Ling Tang ang isang waiter, alam mo na ang gagawin, di ba? Bulong ng tiyuhin habang nasa telepono pa rin, ang mga empleyado ng kumpanya ko, sobrang incompetent. Halos isang araw pa lang ako rito, pero ginulo na nila ang lahat. Sa sandaling iyon, sinadyang binangga ng waiter si Uncle Luo, na naging dahilan para matapan ang alak sa sahig. Bulyo ng waiter, matanda, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Natapon mo ang alak, bakit ka naglalakad-lakad habang nakikipag-usap sa telepono? Kalmadong sumagot si Uncle Lu, tingnan mo, anak, hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? Sa sandaling iyon, lumapit ang isang grupo ng mga babae at nagtanong, anong nangyayari dito? Itinuro ng waiter si Uncle Lu at sinabing, ang matandang ito, nakikipag-usap sa telepono habang naglalakad, at nahulog ang baso ko. Ipinagtanggol ni Uncle Lu ang sarili, tigilan mo ang walang batayang akusasyon. Wala akong ginawang ganoon. Nagsimulang magtsismisan ang mga babae tungkol sa kanya. Tingnan mo nga siya, sabi ng isa, mukha ba siyang may kayang kumain dito? Bakit mo siya pinapasok? Pagbayarin mo siya sa baso at paalisan mo na. Naisip ni Uncle Lu sa sarili, sinasadya ng lahat dito ang ginagawa nila, pero hindi ko hahayaang mapahamak si Luan dahil sa akin. Magbabayad ako at aalis na. Iniabot niya ang pera sa waiter at sinabing, heto, kunin mo ito para sa alak. Ngumisi ang waiter, $100 lang. Akala mo ba sapat na iyan? Kahit ang pinakamurang item dito mas mahal pa. Nanatiling kalmado si Uncle Lu at nagtanong, magkano ba ang presyo? Sumagot ang waiter, $1,000. Sumimangot si Uncle Lu, ang labis naman nito. Ipakita mo sa akin ang menu. Nakatikim na ako ng maraming mamahaling alak, at duda akong sulit ang isang ito sa ganyang halaga. Halatang murang alak lang ito. Binaliwala siya ng waiter, wala akong oras para ipakita sa iyo ang menu. Magbayad ka na lang at umalis. Tumindig si Uncle Luo, makakabayad ako, pero hindi ako magpapaloko sa iyo. Hindi ako magbabayad ng $1,000 para dito. Sa ngayon, maraming tao na ang nagtipon sa paligid nila. Sa sandaling iyon, dumating si Luan at nagtanong, Dad, anong nangyayari dito? Itinuro ng waiter si Uncle Lu, ama mo ba ito? Natapon niya ang baso ko habang nakikipag-usap sa telepono, at ngayon ay ayaw niyang magbayad. Sumagot si Uncle Lu, nagsisinungaling siya. Galing siya sa harap at binangga niya ako. Sumingit si Linga, bakit hindi natin tingnan ang security footage? Mabilis na sumagot ang waiter, hindi gumagana ang mga kamera.
Hindi mo iyan pwedeng gamiting dahilan. Tanong ni Lenya, magkano ba ang presyo? Babayaran ko na ngayon. Mayabang na sinabi ng waiter, $5,000. Humalaklak si Uncle Lou, kita mo na. Sinabi ko na sa iyo, nagsisinungaling siya. Kanina lang $1,000 ang sinabi niya, ngayon $5,000 na. Galit na humakbang pasulong si Luan at mariing sinabi, kunin mo ang manager mo ngayon din, o ipapasara ko ang buong hotel mo. Natakot, tumakbo ang waiter. Samantala, bamulong ang isa sa mga babae sa sarili, mukhang sobrang hirap ang matandang ito, pero ang kanyang anak at manugang ay mukhang sobrang yaman. Hindi nagtagal ay bumalik ang waiter kasama si Ling Tang na nagtanong, sino ang nanggugulo dito? Sumagot si Luan, ang alak ay nagkakahalaga ng $5,000. Humalaklak si Ling Tang, paumanhin, iyon ay pagkakamali, $5,000 ang presyo lang ng baso. Kung isasama mo ang alak, $115,000. Gulat na bumulala si Lenya, anong kalokohan ito? Ngumisi ang waiter, binalaan na kita. Ang pagtawag mo sa boss ko ay magpapalala lang ng sitwasyon mo. Bulungan ng mga babae sa karamihan, nagiging interesante na ang laban na ito. Mula sa $1,000, ngayon mahigit $100,000 na. Kalmadong inutusan ni Luan, Dad, Lenya, lumabas na kayo. Ako na ang bahala rito. Nagatubili si Lenya pero sinabing, Uncle Litten, tara na. Aalagaan ni Luan ang lahat. Habang umaalis sila, naisip niya, hindi ko pa siya nakitang ganoon kagalit. Bulong ni Uncle Lou, tumawag pa sila ng mga thugs ngayon. Pinakalma siya ni Ling, huwag kang mag-alala, ayos lang si Luan. Inutusan ni Ling Tang ang kanyang mga tauhan, palabasan ang lahat at isara ang ikatlong palapag. Bata, maswerte ka at negosyante ako. Iyon lang ang dahilan kung bakit pinayagan kong umalis ang iyong ama at asawa, pero hindi magiging ganoon kadali para sa iyo. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang kutsilyo kay Luan at sinabing, heto, kunin mo ito. Hiwain mo ang kamay mo gamit iyan. Magbayad ka sa akin ng $15,000 at umalis. Kung hindi mo kaya, kalimutan mo nang makakalabas ka rito ng buhay. Mariing sinabi ni Luan, kung gusto ni Ling Tang ang isa sa mga kamay ko, mas mabuting maghanda siyang magbayad ng $1,000,000. Wala kayong ideya kung sino ang kinakaharap nyo, mga hanggal. Dagdag ni Luan ng may ngisi. Humalaklak si Ling Tang, nagtatanong, at sino ka naman? Hindi nga kita kilala. Humakbang pasulong ang isa sa mga tauhan ni Ling Tang at nagdeklara, alam mo ba kung sino ang aming boss? Kapag naglalakad si Ling Tang sa kalye, lahat ay tumatawag sa kanya ng Big Boss. Hindi natin nagsiling Tang at humalaklak, sinasabi mong isa kang makapangyarihang tao. Sige, tawagan mo ang lahat ng iyong mga tauhan. Gusto kong makita kung gaano kakalaking gangster. Pero tandaan mo, sa buong Tango Region, wala pang 10 tao ang nangahas na humarap sa akin. Manalangin ka na ang sino mang darating para iligtas ka ay talagang mapoprotektahan ka. Naisip ni Luan sa sarili na lubos na nasisiyahan ang mga taong ito sa paggawa ng gulo. Sige, pagpapasya niya, ipakita ko sa kanila kung ano ang tunay na gulo. Sure, here's the Taglish translation. Hindi na siya nagsalita pa, at bigla niyang inihagis ang ilan sa mga charm niya sa ere. Nagbulungan ang mga tauhan ni Ling Tang, nagtataka kung bakit hindi tumatawag ng backup si Luan. Siguro sobrang takot na siya, hindi makapindot ng kahit anong numero, may isa pang nang asar. Samantala, natanggap ni Hila ang talisman galing kay Luan, may nakasulat na mensahe, dalhin mo ang mga tao mo sa Grand Taj Hotel. Nakatanggap din ng kaparehong mensahe sina Hong Bao at Guang Quan kaya agad nilang tinipon ang kani-kanilang grupo at sumakay ng sasakyan papuntang hotel para iligtas si Luo Chin. Habang nasa biyahe, tumawag si Honggo kay Hila. Mr. Hila, nakuha ko yung mensahe. Papunta na kami kasama ng mga tauhan ko. Pero napansin mo ba, yung talisman, kakaiba. Sumagot si Hila, mauna ka na. Kasama ko si Xuan, darating kami in 10 minutes. Tahimik na nakaupo si Xuan sa tabi ni Hila, at medyo kinakabahan siyang nagtanong. Lolo, magiging okay ba ang lahat? Bakit mo tinatawagan silang lahat? Kailangan ba nila ng tulong natin? Ngumiti si Hila at sinabing, sa tingin mo ba, kaya nating tulungan siya? Relax ka lang.
May iba siyang dahilan kaya niya tayo tinawag. Habang iniisip ito, naalala ni Hila ang mga pag-aaral niya sa kasaysayan. Noong sinaunang panahon, tanging mga pinakamakapangyarihan lang ang may kakayahang gumamit ng ganitong uri ng talisman. Halos imposibleng magawa ito ng kahit sino ngayon, pero si Luan, nagpadala ng mensahe gamit ang mga talisman. Ang lakas niya, malamang mas higit pa sa inaakala ng kahit sino sa atin. Sa gitna naman ng Tono City, nakatanggap si Suling Chu ng ulat mula sa tauhan niya. Boss, maraming sasakyan ang nagkakatipon sa city center. Wala pa kaming kumpletong detalye, pero mukhang magkakaroon ng gang war. Nakilala niyo na ba kung anong mga gang ang kasali? Tanong ni Suling. Hindi pa lahat, boss. Pero sigurado pong kasama ang E-family. Kailangan ba nating kontaken sila? Umiling si Suling. Wala ring silbi kausapin si Hila. Tawagan niyo si Luan. Siya na ngayon ang bagong boss ng lungsod. Kung may nangyayari, alam niya yan. Balik sa hotel, mayabang na sinabi ng waiter kay Luan. 15 minutes na. Nasaan na ang mga tao mo? Niloloko mo ba kami? Nagbigay ng senadorya si Ling Tang kay Kal at sinabi. Bigyan natin siya ng 5 minuto pa. Pag wala pa rin, simulan natin sa tatay niya. Kada 5 minuto, susunod na ang iba. Sunod daw ay ang tatay niya, tapos ang asawa. Tahimik lang si Luan, iniisip niya, ayos lang, at least ngayon alam ko na ang totoong motibo nila. Biglang may malakas na boses na umalangaw-ngaw mula sa entrance. Sinong nang ahas na guluhin ang ninong ko? Paglingon ni Ling Tang, nakita niya si Honggo na kumpiyansang naglalakad papasok. Gulat na gulat si Ling Tang at nauutol na nagsabi, Mr. H. Honggo. Pero matalim siyang tiningnan ni Honggo at sinigawan. Aso ka, may lakas ka ng loob guluhin ang ninong ko. Sabihin mo, anong parte ng katawan mo ang gusto mong baliin ko muna? Samantala, nakatanggap ng tawag si Luan mula kay Suang. Humingi ito ng paumanhin dahil sa di karaniwang paraan ng pagkilala sa kanya. Sinabi ni Suang na may malaking grupo ng tao ang nagtitipon sa city center at tinanong kung alam ba niya ang dahilan. Ipinaliwanag ni Luan na ang kaguluhan ay dahil sa may gustong lokohin ang tatay niya. Pagkarinig nito, agad inutusan ni Suang ang mga sundalo niya na huwag makialam para masigurong ligtas si Luan at hindi lumala ang sitwasyon. Dumating naman si Guan Quan at humingi ng tawad sa pagka-late niya. Napansin niyang dumarami na ang mga taong dumadating. Pasensya na, Luan, late ako, sabi niya. Ngumiti lang si Luan at sinabing, ayos lang yan. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, napansin ni Ling Tang na pati si Guan Quan ay dumating na. Doon niya na-realize kung gaano kabigat ang pinasok niya. Si Guan Quan naman ay galit na nagtanong kung sino ang nagpakilala kay Luan. Nang malaman niyang si Ling Tang, agad niya itong pinatulan. Ikaw ba? Sigaw niya. Kahit anong paliwanag ni Ling Tang, hindi siya pinakinggan ni Guan Quan. Kahit mamatay ka ng 10 beses, kulang pa yan sa ginawa mong kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, sinisi ni Ling Tang si Zhang. Bakit ako idinamay ni Zhang, alam naman niyang malakas si Luo Qin. Habang nangyayari ito, iniisip naman ni Hong Bao na tanging si Guan Quan lang ang may tapang humarap sa ganoong sitwasyon. Di nagtagal, dumating na rin si Hila. Ano bang klaseng tao ang nagpagalit kay Luan ng ganito? Sabi niya, habang nakangiti. Mukhang dito na rin gaganapin ang burol niya. Habang pinagmamasdan ang lahat ng ito, napaisip si Ling Tang. Sino nga ba talaga si Luan? Bakit parang lahat ng pinakamakapangyarihan sa lungsod ay dumating sa isang tawag lang niya? Sa isang mapag-utos na tono, iniutos ni Luan ang $55,000 para sa tasa at $100,000 para sa alak, na nagtatanong kung sino ang kailangang bayaran. Humakbang pasulong si Lingan, inamin ang pagkakamali at nag-alok ng paliwanag. Inutusan ni Luan si Honggo na kunin ang surveillance footage. Agad itong ipinakita ni Honggo, na inilalantad kung paano isinagawa ang sabuatan laban sa ama ni Luan. Umamin ang isang waiter na inutusan siya ni Ling Tang na isagawa ang plano ng walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Luan ang kanyang kapangyarihan upang puksain ang waiter, na iniwan ang mga nanonood na namamangha sa kanyang napakalaking lakas. Hinarap ni Luan si Ling Tang, inakusahan siyang ginagamit ang kanyang pangalan upang takutin ang kanyang ama. Nagmakaawa ng tawad si Ling Tang, kinikilala ang kanyang pagkakamali, gayunpaman, hindi nagpatawad si Luo Chan.
Iniutos niyang wasakin ang lahat sa hotel. Tiniyak ni Shuang sa kanya na matatapos ang gawain. Binalaan ni Luan si Ling Tang na mayroon siyang 7 araw upang ayusin ang pinsala, na binibigyang diin na muling wawasakin ang hotel kung mabaygo siya. Nag-aatubiling sumang-ayon si Ling Tang, nakakahanap ng aliw sa katotohanang ang gastos lang ng pagkukumpuni ang kailangan niyang pasanin. Bago umalis, malamig na sinabi ni Luan na mayroon na lamang 7 araw si Ling Tang na mabuhay at pinayuhan siyang sulitin ang kanyang natitirang mga araw. Ang nagmamasid na babae, nakakaramdam ng ginhawa na inalis na ang blockade sa lugar, ay nagplano ng kanyang pagtakas. Nagpapasalamat siya na hindi napansin ni Luan ang kanyang pagkakasangkot sa pagkuha ng pera mula kay Linggang upang insultuhan ang kanyang ama, gayunpaman, sa kanyang pagkatakot, ang kanyang mukha ay nagsimulang lumala nang hindi maipaliwanag. Paglabas ni Luan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Fang, na nagpadala sa kanya ng hiniling na impormasyon tungkol kay Jiang. Maya-maya, binisita ni Luan ang kanyang ama upang tingnan ito. Ang kanyang ama, nakitang-kitang nag-aalala, ay nagtanong kung siya ay nasaktan o napahamak. Tiniyak ni Luan sa kanya na maayos siya at hinimok siyang magpahinga. Sa loob-loob niya, inisip ni Luan ang kanyang nakaraang buhay. Naalala niyang pumunta sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama upang humingi ng investigasyon. Nahuli ang mamamatay tao noong mismong gabing iyon, ngunit natuklasan ni Luan kalaunan na ang pumatay ay inupahan at hindi man lang kilala ang kanyang ama. Ang individual na nagbigay ng kontrata ay may apelyidong Chu at naninirahan sa Haong City. Ang ipinagtataka ni Luan ay walang koneksyon si Chu sa kanyang ama, gayunpaman, ang kanyang mataas na estado ay tumakat sa pulisya na magsagawa ng karagdagang investigasyon. Inaresto nila ang upahang mamamatay tao at isinara ang kaso. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Luan ang pagkakasangkot ni Jen. Iniisip niya kung bakit isasagawa ng isang makapangyarihang figure sa lungsod ang pagpatay sa kanyang ama. Ang kanyang mga hinala ay nakumpirma ng ibunyag ng investigasyon ang isang malakas na koneksyon sa pagitan ni Chu at Jan. Ang dalawa ay hindi lamang magkanegosyong kasosyo kundi malapit ding magkaibigan. Noong nakaraang beses, muntik nang makatakas si Chan Ho sa kamay ni Luan, ngunit sa pagkakataong ito, sumumpa siyang pagbabayaran niya ito ng dugo. Lumipat ang eksena sa sumunod na araw sa isang hintuan ng bus. Sinabi ni Luan sa kanyang ama, "Dad, sasama ako sa iyo." Sumagot si Uncle Lu, "Gusto ring sumama si Laie, pero pinigilan mo siya." Dahilan ni Luan, "Dad, anong gagawin niya rito? Saka, nagbakasyon lang ako sa Tango. Wala akong ibang pakay dito ngayon." Komento ni Uncle Lu, "Naiintindihan ko. Hindi mo nakuha si Shan, pero nakakilala ka na ng mas mahusay." Sagot ni Lu, "Dad, 21 taong gulang pa lang ako. Ang pangunahin kong focus ay ang aking karera." Pinaalalahanan siya ni Uncle Luo, "Kalahating buwan pa lang ang nakalipas, pinag-uusapan mo ang pagbuo ng pamilya." Nahihiyang inamin ni Luan, "Alam ko." "Oh, nasabi ko iyon." Nagtanong pa si Uncle Lu, "Luo Chin, sabihin mo sa akin ng tapat, ano ba talaga ang nangyari sa iyo pagkatapos mong pumunta sa Tango? Hindi ka na mukhang parehong anak na kilala ko. Ang iyong mga koneksyon at maging ang iyong paraan ng pagsasalita ay ibang-iba na." Binaliwala ito ni Luan, "Dad, imahinasyon mo lang iyan. Wala nang iba pa." Lumipat ang eksena nang bumalik si Luan sa kanyang bayan. Nakatayo sa harap ng isang pabrika, komento niya, "Ito ang parehong pabrika na ibinenta ko sa nakaraang buhay ko." Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng dilaw at bumati kay Uncle Lu, "Lu Chin, bumalik ka na pala." Ang lalaki ay si Yen Minui, isang kaibigan ni Luan noong bata pa sila. Ilang taon na ang nakalipas, noong 16 si Minui, nagdusa ang kanyang pamilya ng isang malaking kapahamakan na nagpilit sa kanya na huminto sa pag-aaral. Malaki ang naitulong ng ama ni Luo Chen kay Mino sa pamamagitan ng pagbabayad sa lahat ng kanyang matrikula. Dahil sa pasasalamat, pagkatapos niyang makapagtapos, nagsimulang tumulong si Minnie sa pabrika ni Lo. Tanong ni Uncle Lu kay Minnie, "May nalaman ka ba tungkol sa mga nakaw na gamit?" Sumagot si Mino, "Oo. Sinabi sa akin ni Pingping na hindi kailanman umalis sa pabrika ang mga nakaw na gamit. Nagbago ang kanilang lokasyon, na siyang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan." Sumagot si Uncle Lu, "Kahit hindi nanakaw ang mga gamit, may sumubok pa ring magnakaw.
Naghain ka na ba ng police report? Sa sandaling iyon, dumating si Pingpang at sumingit, Uncle Lu, hindi ko po kasalanan ito. Ang hindi pagkakaunawaan ay dahil sa ating mga bagong trabahador. Mabait na sumagot si Uncle Lu, ayos lang, nangyayari ang mga pagkakamali. Humarap si Pingping kay Luo Chin at sinabing, Luan, bumalik ka na pala. Akala ko nanirahan ka na sa lungsod. Sumagot si Luan, ang sarap kang makita ulit, Pingpang. Biro ni Mino, Luan, tigilan mo ang pagtitig kay Pingpang, o baka magbago ang isip ko mula sa pagiging kaibigan mo patungo sa pagiging mamamatay tao mo bago mo pa malaman. Isinalaysay ni Luan, si Pingpang ang crush ni Mayo at isa sa aming mga kaibigan noong bata pa kami. Pagkatapos niyang magtapos, ginamit ni Pingpang ang mga yaman ng kanyang pamilya para magbukas ng tindahan at naging customer ng pabrika ng aking ama. Sa nakaraang buhay ko, naghirap si Min para makuha siya, nagtapat pa nga siya ng kanyang nararamdaman pagkatapos niyang makapag-ipon ng maraming pera, pero tinanggihan siya ni Pingping, malamang dahil magkaiba sila ng mundo noon. Akala ko noon ay ang kanyang pamilya ang hindi sumang-ayon, pero ngayon napagtanto ko na mas komplikado pa pala. Isa si Pingpang na cultivator, at kahit gusto niya si Min, ang pagiging kasama niya ay maaaring maglagay sa buhay nito sa panganib. Pinayuhan ni Luan si Mino, dapat mo na siyang sukuan. Mas mabuting ilipat mo ang iyong mga pagsisikap kaysa habulin ang isang walang pag-asang bagay. Antong hininga si Min, anong magagawa ko? Ang puso ko lang talaga ang hindi nakikinig. Huwag na lang, magkita tayo mamayang gabi. Maya-maya noong gabing iyon, nagtipon si Pingpang at ang ilan pa sa isang burol sa likod ng pabrika. Iniutos niya, siguraduhin ninyong walang magiging problema rito. Sumali sa kanila ang isang master at idinagdag, tama si Pingpang. Kailangang maging maingat ang lahat. Napakahalaga ng seremonya ngayong gabi. Nagsimula silang umawit, na nagdulot ng enerhiya na lumabas mula sa isang balon. Samantala, inabutan ng isang matandang babae si Mino ng isang telepono at sinabing, nakita ko ito habang naglilinis. May nakalimot siguro. Nakilala ni Mino na. Telepono iyon ni Pingpang at natuklasan ang isang mensahe na nag-uutos sa kanya na pumunta sa burol ng alas 7 ng gabi. Naisip niya, bakit may makikipagkita sa likod ng burol sa ganitong oras? May lihim bang kasintahan si Pingping? Hindi, imposible iyon. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Dumating kami sa burol at natagpuan ang grupo ni Pingpang na nakapalibot sa balon. Pinaalalahanan sila ng master sa kahalagahan ng seremonya. Lumipat ang eksena kay Manny na nakatanggap ng tawag mula kay Luan. Brother Mino, nasaan ka na? Nangako ka na bibili tayo ng cotton candy ngayong gabi. Naghihintay na ako sa iyo. Sumagot si Mino, Luan, may malaking nangyari. Nasa akin ang telepono ni Pingping at pupunta ako para ibalik ito. Bumili ka na ng cotton candy, susunod na lang ako. Sa sandaling iyon, narinig ni Mino ang boses ni Pingpang sa malapit. Nag-aalalang tanong ni Luan, anong nangyayari, Mini? Bakit parang balisa ka? Ipinaliwanag ni Mino sa tawag na nasa balon siya sa likod ng burol para makipagkita kay Pingpang, kaya kailangan niyang tapusin agad ang tawag. Lumipat ang eksena kay Master Jiang na hinarap ang kanyang mga disipulo ng may awtoridad, na nagsasabing upang makamit ang kapangyarihang ito, kailangan nilang makipaglaban. Samantala, dumating si Mino sa lokasyon ni Pangpang. Napansin siya ng kanyang mga senior at kaina-hinalang nagtanong kung sino siya. Naguguluhang tanong ni Min kung ano ang ginagawa nila roon. Si Master Jin, nakitang-kitang hindi nasisiyahan, ay mariing nagtanong kung paano nakarating doon si Min at agad inutusan ang kanyang mga disipulo na hulihin siya. Humarap si Min kay Pingpang, naghahanap ng sagot. Si Pingpang, nabalisa at nagtatanggol, ay nagmakaawa sa kanyang master na patawarin si Mino, na ipinapaliwanag na isa siyang kaibigan na malamang na nagkamali lang ng punta roon. Nagmakaawa siya na pakawalan ito. Gayunpaman, lalong lumala ang inis ni Master Jan habang pinapagalitan siya sa pag-abandona sa proseso sa kalagitnaan. Isa sa mga senior, na frustrated, ay sinisi si Mino sa paggambala sa kanilang proseso. Habang naghahanda silang atakihin si Mino, humakbang pasulong si Pingpang upang protektahan siya, nagmamakaawa sa kanyang mga senior at master na pakawalan siya. Sa kabila ng kanyang pakiusap, ginamit ng mga senior ang kanilang kapangyarihan upang hulihin si Pingpang.
Nagpumiglas siya sa kanilang pagkakahawak at sumigaw kay Mino na tumakas agad. Bago pa siya makakilos, pinigilan ng isa pang senior si Mino gamit ang Earth Energy, na kinukutya siya. Sa pagsasabing huli na para tumakas, humalaklak si Master Jiang kay Pingpang, inakusahan siyang suwail dahil lamang sa nagkaroon siya ng kaunting kapangyarihan. Desperadong sumigaw si Mino sa kanila na pakawalan si Pingpang. Sa sandaling iyon, pumasok si Luan sa eksena, casual na nagkomento tungkol sa pagkain ng cotton candy habang hindi pa nagsisimula si Minui. Naguguluhang tanong ni Pingpang kung bakit lumitaw si Luan doon. Balisang hinimok ni Minui si Luan na umalis agad, binabalaan siya sa panganib. Walang pakialam na tanong ni Luan kung bakit siya aalis, pinaaalalahanan si Mino sa kanyang pangakong ililibre siya noong araw na iyon. Biro niya na si Men na ngayon ang magbabayad ng bill. Pinalibutan ng mga senior si Luan at kinutya siya bilang isa pang hanggal na napadpad doon. Napansin ni Master Jiang si Luan at tinanong si Pingping kung kaibigan din niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang malupit na ultimatum, maililigtas niya ang isa sa kanila, ngunit kung papatayin niya ang isa gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagpapanggap na maawain bilang isang Diyos, sinabi niya sa kanya na mayroon lamang siyang isang pagkakataon upang pumili. Si Mino, na may luha sa kanyang mga mata, ay hinimok si Pingping na patayin siya at iligtas si Luan. Balisang sinisi ni Pingpang ang kanyang sarili sa buong sitwasyon, naniniwalang nasa panganib ang kanilang buhay dahil sa kanya. Samantala, kalmadong pinagmasdan ni Luan ang sitwasyon, inaalala ang kanyang mga nakaraang engkwentro sa mga tinatawag na Diyos. Hinarap si Master Jiang, nag-alok siya ng isang mapanuksong pagpipilian, lumuhad at humingi ng tawad, at maaaring malutas ang lahat. Nagalit ang mga senior sa katapangan ni Luan. Mariing itinuro ng isa sa kanila na si Luan, isang hamak na tao, ay nangahas na kutsain ang isang master at umasal na nakatataas. Walang pakialam na nilinaw ni Luan na hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na isang Diyos, ngunit ipinagmamalaki niya ang isang nagawa. Ang mga dating tumatawag sa kanila na mga Diyos ay hindi na nangahas na bigkasan ang salitang iyon sa kanyang presensya. Nagalit si Master Jin at nagpakawala ng isang malakas na atake kay Luan, sapat na malakas upang bumunot ng isang kalapit na puno. Kinabahan si Pangpang, kumbinsidong ang galit ni Master Jin ay magreresulta sa kamatayan nilang lahat. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Luo Qin, sinusuri ang sitwasyon. Napansin niya na limitado ang kapangyarihan ni Master Ziyang, gayunpaman nagawa niya ang ganoong kababalaghan, na nagpapahiwatig na ang espiritual na enerhiya ng Earth ay lubhang nabawasan. Kahanga-hanga ang paglilinang sa ilalim ng gayong mga kondisyon, ngunit tahimik na kinilala ni Luan na walang laban si Master Jiang sa kanya. Nang makitang hindi natitinag si Luan, ipinahayag ni Master Jiang ang kanyang hindi paniniwala at inakusahan siyang nagpapanggap na matapang o kaya'y hanggal. Kalmadong sumagot si Luan na ang katotohanan ay mahahayag habang nagpapatuloy ang laban. Idinagdag niya ang isang mapanghamak na pahayag na ang mga disipulo ni Master Jin ay walang iba kundi mga hanggal. Nagalit, sumugod ang isa sa mga senior kay Luan, ngunit sa isang sampal lamang, pinatumba siya ni Luan, na iniwan siyang dumudugo at napahiya. Pinagmamasdan ito, inisip ni Master Jiang ang pambihirang kapangyarihan ng bata, namamangha na ang isang taong napakabata ay nakamit na ang ranggo ng Grandmaster. Habang sumusulong si Luan, galit na sumigaw ang natitirang mga senior, na nagsasabing hindi nila hahayaang hindi siya maparusahan sa pag-atake sa kanilang kasamahan. Sa kabila ng kanilang galit, inutusan sila ni Master Jin na tumigil, na nagbabala na silang lahat ay mapapatay kung magpapatuloy sila. Hindi natitinag si Luan, muli siyang sumalakay, na walang kahirap-hirap na pinatumba ang lahat sa kanyang paligid. Nakasaksi sa kanyang kapangyarihan, na puno ng hindi paniniwala si Pingpong at nagtaka ng malakas kung ito ba talaga si Luak at inisip niyang kilala niya ito. Samantala, nanatiling nakatayo si Mino, lubos na naguguluhan sa mga pangyayaring nagaganap sa harap niya. Bumulong siya sa sarili, nagtatanong kung bakit walang katuturan ang lahat ng ito. Inisip ni Pingpong na ang apat na senior ay espesyal na sinanay ni Master Jiang, kahit isa sa kanila ay may kakayahang talunin siya, ngunit pinatumba silang lahat ni Luan sa isang galaw lamang. Naputol ang kanyang iniisip nang direktang hinarap siya ni Master Jiang. Kinilala niya ang napakalaking kapangyarihan ni Luan, na tinawag itong isang pagpapakitang karapat-dapat sa isang Grandmaster.
Inamin ni Master Jiang na palagi niyang naririnig na ang mundo ng mga henyo ay ibang-iba sa kanyang mundo, at ngayon ay naniniwala na siya pagkatapos makita ang mga kakayahan ni Luan. Kung nagkita tayo pagkalipas ng 20 taon, sabi ni Jiang, maaaring natalo mo ako, ngunit sa ngayon, hindi sapat ang iyong kapangyarihan upang patayin ako. Masaksihan mo ngayon ang tunay kong lakas. Ngumisi si Luan bilang tugon at tinukso si Jiang, na sinasabing ang drama ng Diyos na ginagawa ni Jiang ay dating paborito niya. Kitang-kitang inis si Jiang at inakusahan si Luan ng kahangalan, kinukutya siya sa pagtawa sa halip na humingi ng tawad. Lumalaki ang galit ni Jiang at idineklara niyang balak niyang gumamit ng mahinang atake ngunit ngayon ay ilalabas na niya ang buo niyang lakas. Gaya ng kanyang sinabi, nagpakawala si Zhang ng isang malakas na atake ng yelo na nagsimulang magyelo sa lahat ng daraanan nito. Hindi makagalaw si Mino at naisip niya kung gaano katikot takot ang atake, napansin niyang kahit ang kanyang mga daliri ay hindi tumutugon. Ibinahagi ni Pingping ang kanyang takot, natanto niyang si Men, bilang isang ordinaryong tao, ay hindi makakaligtas sa ganoong atake. Nanatiling kalmado si Luan at nagkomento sa kahangahangang katangian ng atake ng yelo. Pagkatapos, sa isang kumpyadong tono, ipinahayag niya na oras na upang makita ang tunay na yelo. Sa isang kaway ng kanyang kamay, lumikha si Luan ng isang malaking ice dragon na mas mataas pa sa buong larangan ng digmaan. Humarap kay Jin at inutusan itong lumuhad. Si Jin, na labis na natakot, ay tahimik na kinilala na Jin Aiseng ni Luan ang kanyang potensyal sa napakabatang edad. Ang ganitong mga awakening, naisip niya, ay bihira at nangyayari lamang sa isa sa milyon-milyon. Inamin ni Jiang sa sarili na kung may sino mang karapat-dapat sa titulong Diyos, iyon ay si Luan. Habang bumababa sa lupa si Lu, idineklara niya, mula ngayon, magsisilbi ka bilang aking alipin. Nakapagtataka, tinanggap ni Jin ang kanyang kapalaran ng may ginhawa. Inamin niya sa sarili na inaasahan niyang mamamatay, ngunit ngayon ay nakikita niya ito bilang isa pang pagkakataon upang mabuhay. Nangatuwiran si Jiang na ang pananatili sa isang tulad ni Luan ay maaaring magpahintulot sa kanya na makamit ang awakening mismo. Pagkatapos ay pinayagan ni Luan si Jiang na bumalik sa kanyang lungsod, na nagsasabing kokontaken niya ito kung kinakailangan. Maya-maya, nagkamalay si Mino at nagulat nang makitang nakatayo si Luan sa malapit. Nang makita ang kanyang takot, tinukso siya ni Luan, tinatanong kung mukha ba siyang nakakatakot. Ngumisi siya at inutusan si Mino na umalis agad, binabalaan siyang panatilihing lihim ang lahat ng kanyang nakita. Tumanggo si Mino, na nanginginig pa rin, at mabilis na umalis. Habang umaalis siya, inisip ni Luan ang kanilang nakaraan. Naisip niya kung paano silang tatlo ay dating hindi mapaghihiwalay, ang pinakamalalapit na magkaibigan. Sila ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng labis, maging sa buhay na ito o sa nakaraan. Gayunpaman, ngayon ay isang pader ng takot ang naghihiwalay sa kanila. At ikinalungkot ni Luan na wala siyang magawa para baguhin ito. Determinado siyang sumulong, nagpasya siyang magsanay ng mas mahigpit at makamit ang kanyang buong potensyal. Sa Haong City, hinarap ni Chua si Jiang at tinanong siya tungkol sa kanyang mga problema kay Luan. Inamin ni Jiang na banihag ni Luan si Ling Tang at winasak ang buo niyang hotel. Ipinaliwanag niya na noong una niyang hinamon si Luan, wala siyang ideya tungkol sa makapangyarihang koneksyon ng lalaki. Kahit ang pamilya ay sumusuporta sa kanya, at natakot si Jiang na ang susunod na atake ni Luan ay patutunguhan sa kanya. Pinakalma ni Chuan Hao si Jiang, sinasabing huwag siyang magpanik. Pinaalalahanan niya ito na ang kanilang tunay na pamilya ay may impluwensya hindi lamang sa Haong City kundi pati na rin sa Tono. Nangako si Yana na iimbestigahan ang background ni Luo Chen at ipaalam sa kanyang master, na walang dadang hahawakan ang bagay kung kinakailangan. Gayunpaman, naisip ni Jin sa sarili na kung makikisali ang master ng pamilya ni Yao, nangangahulugan itong kasali si Zua. Alam niyang kahit pagsamahin pa ang lahat ng mga master sa Tono, hindi nila matatalo si Zua. Ngumiti si Jin sa loob, kumpiyansang bilang na ang mga araw ni Luo Chen. Lumipat ang eksena sa loob ng isang kotse kung saan tinatangkang pakalmayan ni Aerofong si Zua. Sinabi niya sa kanya na kumalma at iginiit na hindi na kailangang kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, nanatiling galit si Zua. Sumigaw siya na hindi lamang pinrovoke ni Lu ang kanyang disipulo kundi sinaktan din ang matandang Hong.
Nangatuwiran siya na sobra na ang nangyari para manatili siyang walang ginagawa at idineklara na hindi siya makapaghihintay ng isa pang linggo bago niya personal na harapin si Luan. Sinabi niyang hindi siya makakatagpo ng kapayapaan. Sinubukang mga tuwiran ni Roong kay Zua, pinaalalahanan siya sa mga tagubilin ng kanilang master. Itinuro niya na ang kanilang prioridad ay ihatid ang mga gamit at nagbabala na bilang isang ikawalong antas na master, hindi maaaring makipaglaban si Zua maliban kung opisyal itong idineklara ng kabilang partido. Binaliwala ni Zua ang pangangatuwiran ni Rufang nang may exasperated na tono. Tinanong niya kung nawala na ba sa katinoan si Roong at kinutya ang mungkahi ng pagsunod sa mga pormalidad. Iginiit niya na isang suntok lamang mula sa kanya ay sapat na upang ayusin ang bagay at nilinaw ito. Lalong tumindi ang tensyon sa loob ng sasakyan habang lalong lumalabas ang determinasyon ni Shu House na harapin si Luan. Sa tirahan ni Luan, kalmado siyang nakaupo, nagmumuni-muni at nililinang ang kanyang enerhiya. Biglang may dumating na notifikasyon sa kanyang silid, na nakagambala sa kanyang pag-focus. Napagtanto ni Luan na may nakasire sa signal na nagkokonekta sa depensa ng kanyang tahanan, at bamulong sa sarili na malapit na siyang tanungin ng kanyang ama tungkol dito. Sa sandaling iyon, pumasok si Uncle Luo sa silid at tinanong kung okay lang si Luan. Casual na sumagot si Luan, na ipinapaliwanag na may nahulog siyang gamit ng hindi sinasadya. Tumanggo si Uncle Lu at ipinaalam sa kanya na handa na ang almusal, na hinihimok siyang kumain. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng sagot at walang marinig, tiningnan ni Uncle Luo ang silid at natagpuang wala na si Luan doon. Samantala, dumating na si Jao sa lokasyon ni Luan. Binati siya ni Juo, kinikilala ang kanyang pagdating at nagtatanong, kaya ikaw si Luan. Mas maaga kang dumating kaysa sa inaasahan ko. Sumagot si Luan ng may ngisi, na itinuturo na si Juo ay isang ikawalong antas na master. Kinumpirma ito ni Juo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang disipulo ni F on May 7th. Binalaan niya si Luan na aminin ang kanyang mga pagkakamali, putulin ang sarili niyang binti, at sumama sa kanya upang makipagkita sa pinuno ng angkan. Walang pakialam na tanong ni Luan kung paano nakuha ni XO ang kanyang address. Binaliwala ni XO ang tanong, na nag-focus sa halip sa pagtanggi ni Luo Chen na sumunod. Frustrated, idineklara ni Jao na malapit nang maintindihan ni Luo Chen ang kanyang lugar, gayunpaman, bago pa siya makapagpakawalan ng kanyang atake, pinigilan siya ni Luoy nang walang kahirap-hirap at sa isang sampal lamang ay tinapos ang buhay ni XO. Si Roong, isa sa mga tauhan ni XO, ay natakot sa kanyang nasaksihan. Nahirapan siyang paniwalaan na ang nangungunang mandirigma ng Haong City, isang manlalaban sa antas ng Grandmaster, ay tinalo ng ganoon kadali ng isang hamak na bata. Napuno ng takot, ipinangako ni Roong sa sarili na mag-iingat siya sa paligid ni Luan. Hinarap ni Luan ang natitirang grupo ng may malamig na babala na sino mang tumangging sumagot sa kanyang mga tanong ay haharap sa parehong kapalaran ni Zuo. Samantala, kinakabahan si Rufang, isang bumubulong na wala silang ginagawang masama. At sinisisi si Jiang sa pag-orkestra ng atake. Ipinahayag ni Rufang, si Jiang ang nag-utos sa akin na patayin ka habang inihahatid ang bayad. Lumipat ang eksena kay Luan na habang winawasak ang ebidensya ay nag-utos, iwan ninyo ang mga gamit ninyo rito at umalis na kayo. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama at tinanong ni Luan, Dad, nakita mo ba ang lahat? Maya-maya, nagpahayag ng pagdududa ang ama ni Luan. Sinasabi mong mahika ito, tanong niya. Hindi ako naniniwala dyan. Ayon sa kwento mo, nang pumunta ka sa Tono, nakakilala ka ng isang misteryosong master na dinala ka sa isang lugar kung saan mabagal ang takbo ng oras. Sinasabi mong nag-ensayo ka roon ng 5 taon, na 15 araw lang sa tunay na mundo, at nagkaroon ka ng napakalaking kapangyarihan, nakakilala ka ng mga makapangyarihang tao. Inaasahan mo bang maniniwala ako dyan? Ipinagtanggol ni Luan ang sarili, iginigiit na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, kalmadong pinakalma siya ng kanyang ama, mahirap para sa sino man na tanggapin ang ganoong dramatikong pagbabago, pero anak pa rin kita. Bakit ako matatakot sa sarili kong anak? Gaano ka man magbago, tanggap ka pa rin sa akin. Saka, wala ka namang ginagawang masama. Sinamantala mo lang ang isang pagkakataon para maging makapangyarihan. Tandaan mo lang na huwag mong abusuhin ang iyong kapangyarihan o gamitin ito ng padalos-dalos, payo niya.
Pagkatapos, tumingin sa isang sirang puno at idinagdag ng may bahid ng pagbibiro, halimbawa, ang pagsira sa puno ng lipunan natin, magsisimula ng magreklamo ang ating mga kapitbahay. Tahimik na nag-isip si Luan, alam kong mayroon lang isang tao sa mundo na tatanggap sa akin ng walang pasubali. Lumipat ang eksena kay Brother Jiang na nagtanong kay Brother Hao, "Brother, kumusta na ang sitwasyon?" Ipinaliwanag ni Brother Hao na inutusan niya si Master Chua na harapin si Lukhin, at idinagdag na sa ngayon, dapat nasa terribleng kondisyon na si Lin. Nagbabala siya, kapag pumunta siya sa Tongju, tretuhin mo siya ng maayos. Kung saktan mo si Master Chua, hindi kanya patatawarin, at hindi rin kami. Tiniyak ni Jiang sa kabilang dulo ng tawag kay Brother Hao na aayusin niya ang lahat. Pagkatapos ng tawag, nagsimulang tumawa si Jiang. "Luan, anumang nakuha mo, hindi mo iyon nararapat," ngumisi siya. "Akala mo ba ang suporta ng 4 na tao sa Tanggo ang nagpalakas sa iyo? Kaya kitang patayin kahit kailan, pero ngayon, ano pa ang saysay? Patay ka na. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi kita mismo napahirapan." Biglang lumitaw si Luan at pinutol ang monologo ni Jiang, "Nalulungkot ka ba dahil hindi mo ako napatay? Huwag kang mag-alala, may pagkakataon ka pa. Gawin mo ang gusto mo," hamon ni Luo Chan. Ang kanyang presensya ay nakagulat kay Jin. "Jin, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka sa akin o hindi ka makakaligtas." Nag-iisip siya ng mabilis kung paano nakapasok si Luan sa silid. Sumagot si Luan, "Alam mo ba na ikaw ang pinakamalaking kontrabida sa buhay ko? Naghanda ako ng isang kawili-wiling kamatayan para sa iyo, ngunit pinangunahan mo ang iyong katapusan. Wala akong balak patayin ka pa." Gayunpaman, nanginginig na sinubukang takutin ni Zhang si Luan, "Alam mo ba kung sino ang kaibigan ko? Siya ang batang master ng pamilya Chu. Walang sino man sa Haidong ang nang-ahas na suwayan sila. Kahit ang pamilya ninyong Ye ay hindi kayo mapoprotektahan kung kumilos ang pamilya Chu." Walang pakialam na hinawakan ni Luan ang kamay ni Jiang, na natanto sa takot na hindi iyon guni-guni. "Buhay si Luan. Jiang, pakawalan mo ako." Sigaw niya, ngunit bago pa siya makakilos, sinuntok siya ni Luan sa mukha, na nagdedeklara, "Paano mo naisip na patayin ako?" Hawak ang kanyang mukha sa sakit, bumulong si Jiang na maghihiganti ang kanyang ama. Sinabi niya na kung aalis na si Luan ngayon, maaaring isaalang-alang ang kapatawaran. Gayunpaman, mabilis na sumunod si Luan gamit ang isang matalas na pagbabala, na sinasabing manahimik sila dahil hindi siya magpapahuli sa murang mga patibong. Binigyang diin niya, na siya ni Jiang ay hindi dapat mahulog sa ganoong mga taktika. Ipinaliwanag pa ni Luan ang kanyang pananaw, na nagmumungkahi, "Dapat mong isaalang-alang ang iyong mga salita ng iba." Hinamon niya ang pahayag ni Jiang, "Nagsasalita ka na parang sinusuportahan ako ng lahat ng malalaking boss sa tono, ngunit hindi nila susuportahan ang kahit sino lang." Sa puntong ito, sumingit si Jiang, nagtatanong ng may paglilinaw, "Ano ang ibig mong sabihin dito? Ano ang sinusubukan mong sabihin?" Sumagot si Luan ng may kakaibang kalmado, na iginigiit na lubhang nagkakamali si Jiang. Ipinaliwanag niya, "Ipinahihiwatig mo na pinuprotektahan ako ng pamilya Ye, ngunit isipin mo sa iyong sarili, bakit nila paprotektahan ang isang ordinaryong tao?